Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM. Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-7 anibersaryo ng Bangsamoro Foundation Day, maghahandog ng iba't ibang serbisyo ang tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan o Project Tabang. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Isasagawa mula January 21 hanggang 23, 2026 ang paghahatid ng mga serbisyo sa ilalim ng mga sub-program ng Project Tabang. Kabilang dito ang pamamahagi ng relief assistance, pagsasagawa ng medical missions, libre ang pamamahagi ng mga gamot at tulong sa mga magsasaka at agricultural cooperatives. Gayon din ang suporta sa mga markads at orphanage centers. Kasama rin sa aktibidad ang pamimigay ng libreng gamot sa harap ng Maffer Building sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Magpapatuloy din ang programang libreng gamot para sa Bangsamoro sa Project Tabang Management Office na matatagpuan sa Notre Dame Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City upang tulungan ang mga nangangailangang Bangsamoro constituents. Ang pagdiriwang ng BFD ay nagsisilbing makahulugang paalala ng pagkakaisa at isang pag-asang hinubog ng mga sakripisyo at matatag na pakikibakan ng nakaraan. At ang patuloy na pinangangalagaan sa kasalukuyan habang tinatahak ng Bangsamoro ang landas tungo sa mas matatag, mapayapa at ligtas na kinabukasan. Formal nang inilunsad ng Ministry of Health ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa isang kick-off ceremony na ginanap kaninang umaga. Alamin ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Formal nang inilunsad ng Ministry of Health ang malawakang bakunahang Measles Rubella Supplemental Immunization. Simula January 19, 2026, puspusan ang gagawing bakunahan ng MOH. Layo nitong labanan ang tumataas na kaso ng tigdas sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Target ng MOH sa immunization drive ang maabot ang target na 95% vaccination coverage sa buong rehiyon. Sa ginanap na seremonya, binigyang diin ng mga opisyal ng kalusugan na ang bakuna ay ligtas, epektibo at ibinibigay ng libre sa lahat ng mga health centers, barangay health station at mga itinalagang vaccination posts. Nanawagan naman si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwas sa mga magulang na suportahan ng immunization program na ito. Kapag kalusugan ng batang usapin, hindi pwede na. Di mapakay okay dinan. Amika niya itong bitiran kalusugan ng mga bata. Dapat kumplito, tama at nasa tamang oras. Indeed, prevention is shared responsibility. We should not wait for outbreaks to remind us of what actions requires. Bahagi rin ng kampanya ang pakikipagtulungan sa mga Muslim religious leaders upang ipaliwanag na ang bakuna ay halal at naaayon sa turo ng Islam bilang bahagi ng pangangalaga sa buhay at kalusugan ng bawat bata. Magbanggit tayo ng sample sa mga binanggit namin mga dalil from the Quran. Yung sabi ng Allah sa Quran, Khudhu hidrakum. Take
your precaution. O kayong maninawala, ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. O you who believe, take your precaution. Mag-ingat kayo. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng nalalaman ninyo na makakapinsala ngayon or in the future, dapat ingatan ninyo. Lalo na kung itong pinsala ay aabot sa kamatayan. Ang malawakang pagbabakuna ay magpapatuloy sa buong rehiyon hanggang sa susunod na buwan. Inaasahang mababahay-bahay din ng mga health workers o bakunadors sa mga malalayong komunidad upang matiyak na walang batang maiiwan. At tuluyan na nga po nagsimula ang malawakang bakunahan kontra tigdas, kaya naman po sa lahat ng mga magulang at guardians, inaanyayahan po namin kayo na ipabakuna ang inyong mga anak dahil ito po ay ligtas at halal. Mula dito sa OCM Grounds, Farhana Cabalo, BIO News. Tinalakay sa isang roundtable discussion noong January 18, 2026 ang Parliament Bills No. 396 at 419 na naglalayong amyendahan ng Bangsamoro Electoral Code na dinaluhan ng Commission on Elections at iba pang election stakeholders. Pinangunahan ng Committee on Amendments Revision Codification of Laws ng Bangsamoro Parliament ang roundtable discussion kung saan nagbigay ng kani-kanilang pananaw ang mga opisyal ng Commission on Elections at mga accredited election watchdogs kaugnay ng dalawang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Bangsamoro Electoral Code upang mapabuti ang proseso ng halalan at representasyon sa rehiyon. Nilalaman ng Parliament Bill No. 419 ang mga hakbang upang palakasin ang balangkas ng halalan, kabilang ang mga pagbabago sa requirements ng pagbuo ng regional political party, probisyon sa representasyon ng kababaihan, minimum vote threshold at mga proseso ng sertifikasyon para sa mga sectoral representative. Samantala, ang hiwalay na panukala ng Parliament Bill No. 396 ay naglalayong alisin ang none of the above o nota option sa opisyal na balota. Binigyang din ni COMELEC Chair Representative Attorney Tonet Rivera ang pangangailangang iayon ang mga iminungkahing amyenda sa paghahanda para sa nalalapit na halalan ngayong taon. Ayon naman kay Executive Director Ona Caritos ng Legal Network for Truthful Elections, inaasahang magpapalawak ng mga panukala ang partisipasyon sa politika, kasabay ng panawagan sa phased approach sa party formation at mga pananggalang para sa patas na representasyon ng kababaihan. Sinabi naman ni Committee Chair Siti Fahani Uyoyod na suriin at pagsamasamahin ang lahat ng mga komento at rekomendasyon sa susunod na plenary deliberations. Inaprubahan ng Bangsamoro Parliament Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws nitong Lunes, January 19 ang panukalang pag-aalis ng none of the above o nota option sa mga balota para sa kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Inaprubahan ng komite ang panukalang nag-uutos sa Commission on Elections sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Office na baguhin ang opisyal na balota at alisin ang opsyong nota kung saan mga pangalan na lamang ng kandidato at political party na may kani-kanilang opisyal na logo ang ilalagay. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng BTA Bill No. 396 na pasimplehin ang proseso ng pagboto at maiwasan ang kalituhan ng mga botante. Mananatili namang sasailalim sa plenary debates ang panukalang batas matapos maisumite ng komite ang ulat nito sa plenaryo ng Bangsamoro Parliament. Member of Parliament Haron Abbas matagumpay na na-turn over ang mga proyektong barangay facility sa Cotabato City noong Enero 15, 2026 sa ilalim ng kanyang 2025 Transitional Development Impact Fund. Kabilang sa mga itinurn over ng tanggapan ni MP Haron Abbas ang Fish Landing, Barangay Health Station na may birthing clinic at warehouse na may solar dryer sa Barangay Bagwa Uno. Natapos din ang tig 250 metrong konkretong barangay road sa Rosary Heights 10 at Mother Barangay Rosary Heights. Isinagawa ang mga proyekto sa tulong ng Ministry of Public Works at Ministry of the Interior and Local Government upang matiyak ang maayos, malinaw at pangmatagalang serbisyong pakikinabangan ng mga komunidad. Ang mga proyektong ito ay patunay ng patuloy na paninindigan na maghatid ng konkreto at people-centered na kaunlaran para sa Bangsamoro.
Opisyal nang binuksan ng Ministry of Science and Technology ang aplikasyon para sa Bangsamoro Assistance for Science Education at Base Merit Scholarship Programs para sa calendar year 2026 ngayong araw. Layunin ng mga scholarship program na palakasin ang kakayahan ng kabataang Bangsamoro at hubugin ang susunod na henerasyon ng mga professionals sa larangan ng agham at teknolohiya na magsusulong ng kaunlarang panrehiyon at paglago ng ekonomiya. Hinikihakayat ng MOST ang mga incoming first-year college students sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mag-apply at kumuha ng mga kurso sa science, technology, engineering at mathematics at iba pang mataas na specialized fields. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng monthly financial assistance ang mga kwalipikadong scholar ng 20,000 pesos para sa Base Merit Scholars at 8,000 para sa Base Scholars. Maaaring mag-enroll ang mga scholars sa mga state universities and college o CHED-recognized private higher education institutions na may FAAP Level 2 accreditation at kukuha ng applied science and technology courses na kabilang sa mga prioridad na larangan ng science and technology. Upang maging kwalipikado, ang mga aplikante ay dapat na natural-born Filipino, residente ng BARM, may hindi bababa sa 85% GWA para sa STEM o 90% GWA para sa non-STEM strand at makapasa sa base at base merit qualifying examination. Kabilang sa mga kailangang isumite ang grade 12 report card na naglalaman ng grado sa first semester para sa mga gagraduate pa lang at first at second semester para sa mga graduate na. Bukod pa rito, kailangan ding isumite ang kumpletong application form ng aplikante na maa-access sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. Ang pagsusumite ng lahat ng aplikasyon at dokumento para sa naturang scholarship program ay hanggang March 31, 2026 lamang. Alas 5 ng hapon, samantala ang tentative date ng qualifying examination ay itinakda sa April 14, 2026. Para sa mas detalyadong impormasyon ukol sa scholarship application, bisitahin ang Facebook page ng Ministry of Science and Technology. Best of luck mga kabangsamoro! Magsasagawa ng license to own and possess firearm caravan ang Ministry of Public Order and Safety bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikapitong Bangsamoro Foundation Anniversary na gaganapin ngayong January 22 to 23, 2026 sa lobby ng People's Palace, Cotabato City. Isasagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng City Government of Cotabato, Police Regional Office BAR o ProBAR at Regional Civil Security Unit BAR bilang bahagi ng information drive sa pampublikong kaayusan at kaligtasan. Bukas ang caravan para sa unang beses na aplikante at sa mga nagre-renew ng LTO, PF at lisensya ng baril. Ayon sa MPOS BARM, hinihikayat ang mga aplikante na ihanda ang kinakailangang dokumento at sumailalim sa mga kaukulang clearance at pagsusuri upang maisulong ang responsable at legal na pagmamay-ari ng baril sa rehiyon. Para sa unang beses na LTO-PF applicants, kinakailangang magdala ng isang balidong government-issued ID, 2x2 na larawan, proof of billing o barangay clearance, PSA birth certificate o pasaporte at patunay ng kita. Ilalaan naman sa mismong venue ang aplikasyon, Affidavit of Undertaking, Gun Safety at Responsible Gun Ownership Seminar Certificate, National Police Clearance, Neuropsychiatric Examination at Drug Test. Samantala, para sa LTO-PF renewal, kailangan ng application form na may 2x2 na larawan, Affidavit of Undertaking, National Police Clearance, Neuropsychiatric Examination at Drug Test. Para naman sa Firearm License Renewal, kinakailangan ng Firearm Renewal Form at Affidavit of Undertaking. Nilinaw ng mga otoridad na may kaukulang bayarin sa pag-avail ng mga serbisyong LTO-PF. Sa pagdiriwang ng anibersaryo, muling binibigyang diin ng MPOS ang paninindigan nito sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan at sa pagbuo ng mas ligtas at mapayapang Bangsamoro.
Nakikiisa ang Ministry of Social Services and Development sa 30th National Autism Consciousness Week na ipinagdiriwang mula January 19 hanggang 25, 2026 bilang bahagi ng mandato nitong pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons with disability sa Bangsamoro. Sa temang Mula Kamalayan, Tungo sa Gawa, Pag-unlad ng Autism OK Philippines. Nanawagan ng MSSD ng konkretong hakbang sa mga komunidad upang higit na mapalakas ang inklusyon, aksesibilidad at mga support system para sa mga Bangsamoro na nasa autism spectrum. Ayon sa MSSD, mahalagang matiyak na ang mga individual na may autism ay mabigyan ng pantay na karapatan, marangal na pamumuhay at makabuluhang partisipasyon sa lipunan. Binigyang diin din ng ahensya na sa Bangsamoro, ang inklusyon ay hindi lamang kamalayan kundi isang pananagutan at hinihikayat ang lahat ng sektor na sama-samang isalin ang kamalayan tungo sa konkretong aksyon para sa isang autism OK Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Asahan ng kalat-kalat na mga pag-ulan kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM.